Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo ay nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para mas baybayan natin ang buong katotohanan ng buong programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est. Ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consummatum est sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Ganon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo ay narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na may balik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon.
Ngayon ay naitatag na ang karya ng Diyos na handang kapasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Pagpalang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Bago pa tayo mag-upisa, nais po namin hingin ng gabay at bilang pasasalamat ng aming dakilang guro, ang aming mahal na Supremo sa The Kingdom of God, walang iba, mahal na Hari Philemon Ondok Riam Bonanza, na siyang nagtatag ng The Kingdom of God noong July 27, 1982 dito po mismo sa bahay ng ating dakilang ama Dr. C.P. Rizal dito sa banal na syudad, Dapitan Shrine City of the Philippines. At ganun din sa ating mga mahal na reyna, sa buong royal family, sa ating presidente ngayon sa The Kingdom of God, walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Riam Bonanza, na siya ring presidente ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Ganon din sa ating presidente sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation, walang iba, Hari Adolfo Riam Bonanza. At sa lahat ng aking mga kasamahan, mga board of directors sa The Kingdom of God na na-assign sa bawat rehiyon ng Pilipinas, magandang gabi sa ating lahat. Lalong-lalo na dyan sa aking pinakaukulan, no? Dyan sa Region 2, sa buong Region 2, sa bawat probinsya ng Region 2, lalong-lalo na dyan sa probinsya ng Isabela. Andyan ang ating provincial leader dyan na si Hari Baldo Simproso Anchita, kasama si Reyna Vicky o Reyna Victoria Anchita, sa lahat ng kanilang mga municipal leaders hanggang sa barangay leaders. Ganon din sa probinsya ng Quirino, sa pamumuno ni Hari Alex Anchita, kasama si Reyna Ami Anchita, at sa lahat ng mga leaders municipal at mga barangay leaders ng buong probinsya ng Quirino. Pagpalang oras sa inyo dyan na Hari Alex. At ganon din sa isa sa mga leaders sa Quirino na nandyan ngayon sa United Kingdom o UK, si Reyna Shirley Del Rosario. Mapagpalang oras sa iyo dyan na Reyna. Sana ibigyan po kayo lagi ng magandang kalusugan para tuloy-tuloy ang ating gawain sa material man at sa spiritual. At sa lahat ng mga provincial leaders, no, sa bawat probinsya ng Pilipinas, down to municipal leaders hanggang sa mga barangay leaders sa The Kingdom of God, leaders and members. At ganoon din sa mga pangulo ng 12 tribes of Israel o Jacob dito sa Pilipinas, na naitatag din sa pamamagitan ng ating dakilang guro. No? Magandang gabi, no, sa inyong lahat. At sa lahat ng nagsubaybay, live po tayo ngayon sa The Kingdom of God Region 2. Ang schedule po natin ay every Wednesday. Mga kapatid, sa introduction po natin ay ang ating panahon ngayon ay nandito na po tayo sa pangatlong araw ni Kristo. Kasi tapos na po ang year 2000. Yan po ang pangalawang araw ni Kristo. Nandito na tayo sa pangatlong araw na siyang pangatlong libong taon. Nakapasok na tayo sa pangatlong libong taon na siya ring pang 7 milenyo sa pangalawang sanlinggo ng Diyos. We are now in the 7th millennium. Na itong 1,000 taon sa 7 milenyo ay nabawasan o nakatungtong na tayo
ng 21 years. Na ito po yung sinabi ng banal na kasulatan na kapahingahan ng Diyos, na kailangan magsipasok tayo sa kapahingahan ng Diyos. Kaya mapalad po ang mga taong makaintindi sa mga programa ng Diyos dito sa pang-7,000 taon, sapagkat ayon sa kasulatan sa mga taga-Hebro, 4 Gs, ang sabi, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahan yaon, upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Tulad noon, ang habang nagpahinga ang Diyos ay nagkasala ang unang tao. Kaya wag nating suwayin kung ano man ang mga palatuntunan, mga kautusan at mga batas ng Diyos na kanyang ipapatupad sa kanyang gobyerno o the kingdom of God, sa kanyang paghahari sa loob ng 1,000 taon. So nandito na po tayo sa kanyang 1,000 taon, sa pang-7 milenyo, na ang 1,000 taon ay nabawasan na ng 20 years. So currently nandito tayo sa year 2021. Baga mapalad ang nagsipagsikap na makapasok sa kapahingahan ng Diyos, sapagkat napakaganda ang kanyang programa na ang tao ay hindi na maghihirap sa kakahanap buhay sa kondisyon na nauna natin paghanap ang kaharian ng Diyos. Isunod natin ang katuwiran na galing sa Diyos. Maging matuwid po tayo sa harapan ng Diyos. Kahit anumang sekta tayo nabilo ngayon, kailangan maging matuwid tayo. Nang sa ganon ang kanyang mga pangako, isa na po rito, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa ating lahat. Kaya yan po ang tunay na kapahingahan ng Diyos. Lalong-lalo na dito sa bansang Pilipinas, na ito yung pinapatunayan ng aming dakilang guro, na bansa na nabigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Sa pagsabi niya na aalisin sa inyo yung mga tao noon na hindi naniwala sa kanya sa bansang Israel, lalong-lalo na doon sa Jerusalem. Yun ang sinabihan niya. Yung katulad niya na mga Hudyo din. Sinabi niya, kaya nga aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ang bansa na ito, sa maraming beses na pabalik-balik, paulit-ulit namin sinasabi sa inyo, na walang iba kundi ang bansang Pilipinas, na siyang nakasagot sa mga propesiya sa banal na kasulatan, na ang mga parables o hula tungkol sa kaharian ng Diyos buhat ng ito'y kinuha na ni Kristo, na ilipat na dito sa bansang Pilipinas. Yung mga galaw, kaganapan, at ang mga darating na mga pangyayari ang nakasentro po ngayon sa istorya ng Diyos, walang iba kundi ang bansang Pilipinas. Sa nakaraang linggo, napag-usapan po natin ang synopsis sa kabuuang istorya sa kaharian, na noon ay
ang istorya mula kay Adam hanggang kay Abraham doon sa Mesopotamia. Nilipat ng Diyos ang istorya sa daigdig, buhat ng pinalipat si Abraham mula sa Mesopotamia, pinalipat doon sa lupang pangako. Kaya ang naging pangalawang tahanan, pangalawang luklukan ng Diyos dito sa daigdig ay nandoon na sa lupang pangako, kasi ang unang tahanan ng Diyos ay nandoon sa Mesopotamia, kaya nandoon yung Eden. Naparam ang Eden. Nawala na ang Eden. Kaya mayroong pinakita ang Diyos doon kay Juan tungkol sa bagong langit. Naku, pagbasahin po natin bilang reminders dito sa pahayag, 21, talata 1, sabi, "At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na." Kung papansinin po natin mga kapatid ang talatang ito, ano ba ang tinutukoy sa nakita ni Juan na isang bagong langit at isang bagong lupa? Now, meron po itong comparative na sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Ano bang ibig sabihin nito? Ano ba itong unang langit? Kung pag-usapan po natin ang salitang langit, yan po ay luklukan ng Diyos. Kasi ang salitang langit, mayroong iba't ibang interpretasyon sa mga iba't ibang mga ngaral. Kung pag-usapan natin sa banal na kasulatan ano ang real definition ng langit, para maintindihan nating mabuti kung ano yung tinukoy sa nakita ni Juan na nawala o naparam ang unang langit at ang unang lupa. Kasi mayroon siyang nakita na bagong langit at bagong lupa. So ano nga ba ang definition ng langit, mga kapatid? So ito po ang sabi. Sa mga Gawa 7:49, ano ang langit? Ang langit ay ang aking luklukan. Take note, mga kapatid, kahit sa salita na yan, para maintindihan natin ang mga bawat kataga sa banal na kasulatan. So titingnan natin ang definisyon o yung kahulugan ng langit para sa Diyos, hindi yung langit na para sa tao. Yung ano ang unawa natin sa langit sa sarili nating pag-uunawa. Ngunit kung batayan natin doon sa pagbibigay ng tunay na pahayag tungkol sa langit, sabi ng Diyos, ang langit ay ang aking luklukan at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Na take note, hindi po magkahiwalay ang langit at ang lupa. Kaya kung napansin niyo sa binasa natin kanina sa pahayag 21:1, talagang binanggit ang langit at ang lupa. Sapagkat, ulitin ko mga kapatid, ang langit ay ang aking luklukan. No, heaven is my throne. Kung nasaan yung throne of the kingdom of God, noon ay simple. Yan po ay ang kanyang langit. At ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Ngayon, ang lupa ay tungtungan ng mga paa kanino? So hindi lang mga paa ng tao, kundi paa ng Diyos, sapagkat dito siya sa daigdig ng istorya. So saan ba siya nagpahinga noon? Saan siya naglakad-lakad noon? Sa anong lupain? Doon sa Eden, at ang Eden ay nasa loob ng Mesopotamia.
Kaya sabi niya, anong anyo ang bahay ang itatayo ninyo sa akin? So nagtanong ang Diyos, anong anyo ng bahay? Sabi ng Panginoon, o anong dako ang aking pahingahan? Okay, speaking of pahingahan, saan siya nagpahinga noon? No, ang Diyos ay nagpahinga doon sa Eden. Kaya, nung nagkasala na ang unang tao sa daigdig, yung luklukan ng Diyos sa madaling sabi, mga kapatid, ay nailipat doon sa lupang pangako. So ngayon, ang unang langit, mga kapatid, ay ito yung Eden o Mesopotamia, sapagkat doon nakaluklok ang Diyos. Kasi ang definition ng langit, ulitin ko mga kapatid, para maging malinaw ito sa lahat, na ang langit ay luklukan ng Diyos. Ngayon, doon na naman ito, ang istorya na naman ng Diyos, kung nasaan na nga ba siya dito sa daigdig, wala na talaga sa Mesopotamia. Ngunit matagal na panahon siya nag-istorya sa Mesopotamia. Review lang po ito para maintindihan natin. Yung focus naman natin sa gabing ito ay yung langit, na sabi ng Diyos, ang langit ay luklukan ng Diyos. Ay, hindi pala doon sa gitna ng mga bituin. So, nandito lang pala sa daigdig. Kasi yung lupa ay tungtungan ng kanyang mga paa. So, dito siya sa daigdig naglakad-lakad. So, ngayon, nung pinalipat na si Abraham, no, the 20th generation from Adam, doon na naman ang istorya sa lupang pangako. So, sinong nag-probe sa lupang pangako na ang bahay ng Diyos ay nandoon na nga sa loob ng lupang pangako? Si Jacob po. Siya ang pinakaunang saksi sa apat na mga saksi sa luklukan ng Diyos dito sa daigdig. Si Jacob, siya ang nakasaksi na yung tinawag niyang Bethel, nasa loob po mismo ng lupang pangako, na siyang bahay ng Diyos. At lumipas ang maraming mga taon, maraming mga panahon, yung bato na pinahira ng langis ni Jacob bilang palatandaan o bilang isang remembrance para sa bahay ng Diyos, ay nagmaterialize po iyon sa panahon na ni King Solomon in the year 967, on his 4th year of reign sa kingdom of God noon, na nasa bansang Israel na. So, ngayon, ano talaga din ang mga patunay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga alagad na mga propita? Kung nasaan na ang kanyang luklukan. Dito po sa Jeremias 3:17, ang sabi, sa panahong iyaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon. Nabalik po tayo doon sa definition ng Diyos sa langit. Sabi niya, ang langit ay kanyang luklukan. Ngayon, ang Jerusalem noong unang panahon ay tinawag na luklukan ng Panginoong Diyos. Hindi ba yun langit? Kasi ang definition ng langit, throne of God. In English, at that time, they shall call Jerusalem the throne of the Lord. And the definition of heaven, heaven is the throne of God. So, makatuwid bagay, mga kapatid, ang pangalawang langit bilang pangalawang lugar na luklukan ng Diyos ay nasa bansang Israel. Particularly, doon sa Jerusalem na siyang banal na syudad sa kaharian ng Diyos. Throne of God in His kingdom. Sentro ng
kapangyarihan sa gobyerno ng Diyos noon o kaharian ng Diyos na nasa Israel. Nang ito'y inilipat ni Kristo, mga kapatid, kinuha niya ang kaharian ng Diyos mula sa bansang Israel, mula sa Jerusalem. Kinuha niya at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ibig sabihin, bansa na maging Christian country. So, ang luklukan ng Diyos, buhat ng kinuha na ni Kristo ang kaharian ng Diyos mula sa bansang Israel, ay wala na rin doon sa Jerusalem. Wala na. Kaya nga, in connection doon sa nakita ni Juan, na nakita ko ang bagong langit at bagong lupa, hindi po Israel ang tinutukoy dyan. Ang tinutukoy po dyan sa bagong langit at bagong lupa ay yung bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang palatandaan sa bagong langit, mga kapatid, ay yung bagong Jerusalem na siyang banal na syudad. So wag na po tayong maghanap ng kaharian ng Diyos doon sa lumang Jerusalem kasi wala na doon, kinuha na ni Kristo. Kaya ang paghahanap ng kaharian ng Diyos ay dyan po sa isang bansa na binigyan po mismo ni Kristo ng kaharian ng Diyos, na nasa bansa na yan, diretsuhin na natin itong bansang Pilipinas. Nandito yung nakita ni Juan na bagong langit at bagong lupa. Ito yung lupa na hinirang ng Diyos, kaya lupang hinirang. Kahit tao ang nagkumpos sa kanta na yan, pero ang nag-inspired bilang mensahe na galing sa Diyos, Diyos rin ang nag-inspired na ang bansang Pilipinas ay bansa o lupang hinirang. Kaya nandito yung bagong lupa. Nandito sa bansang Pilipinas ang bagong Jerusalem. Kaya ito rin ay para matupad ang matagal ng propesiya ng Diyos doon pa kay Propeta Isaias. No? Kung titingnan natin ang kanyang prophecy noon, bago pa isinilang si Kristo, bago pa niya kinuha o nilipat ang kaharian ng Diyos, mayroon na pong prophecy ang sinundan ni Kristo noon. Ano ang prophecy? Sabi dito, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Okay. Na yung bansa na binigyan ni Kristo, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, dyan po talaga ipaluwalhati ang Diyos. Yung Diyos sa Israel, yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob na siyang si Israel. Saan na ipaluwalhati? Sa silanganan, sa mga pulo ng dagat. So, ito po yung top secret ng prophecy. Kaso lang, hindi ito binigyang pansin ng mga ngaral, kasi hindi nila ma-connect ang istorya ng kaharian ng Diyos na kinuha ni Kristo, binigay sa isang bansa. So mayroong location ang bansa. Anong bansa? Pilipinas. Nasa silanganan, mga pulo ng dagat, 7,107 na mga pulo. Kaya balik tayo sa nakita ni Juan, ay ito po yung tinutukoy na bagong langit, no? Bagong lupa, no? Balikan po natin yung kanyang sinabi. At nakita ko ang isang bagong langit
Ibig sabihin, kasi pag salitang langit, luklukan ng Diyos. So dito na sa Pilipinas, ang luklukan ng Diyos, ito yung nakatago na bagong langit at isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit, yung Mesopotamia, yung Eden, at ang unang lupa, Mesopotamia rin, ay naparam at ang dagat ay wala na. Now, hindi naman physically talagang nawala na, mga kapatid. Kasi ang Mesopotamia, naging bansang Babylonia yan. Ngayon, yung bansang Babylonia, yan po ang bansang Iraq. Yung salitang naparam, hindi po yung physical talagang inalis ng Diyos, binura ang physical appearance sa lupain ng Mesopotamia. Yung naparam na, yung wala na doon ang kaniyang basbas. Hindi na siya doon magpaluwalhati. Hindi na siya titira doon. Kaya nga, lumipat na sa lupang pangako eh. Kaya yun po ang katumbas na naparam. Wala na yung halaga para sa Diyos. Although physically, until now, that place still exists. Nandyan pa rin. Pero, yung salitang naparam ay wala na doon yung luklukan ng Diyos. Yan ang unang langit. Pangalawang langit, yung Jerusalem sa bansang Israel. Pangatlong langit, ito yung bansang Pilipinas. Throne of God. Because the definition of heaven, heaven is my throne. So where is the throne of the kingdom of God? Here in the Philippines. Kaya dito sa bansang Pilipinas, ang nakatagong bagong Jerusalem. Kaya sabi ni Juan, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan, na nagagayak talaga sa kanyang asawa. So, ang bagong Jerusalem, hindi po din yan isang object na gaya ng pangaral ng iba na talagang bababa, physical na bababa like an object, like a box, kasi kwadrado eh. Tingnan nila, na parang box, na bababa mula sa langit, ang hindi nila alam ano yung definition ng langit. Langit ay luklukan ng Diyos. Nandito sa Pilipinas, ang luklukan ng Diyos, kaya itong banal na syudad, nagkatotoo rin. Meron bang banal na syudad ang ating bansa? Meron, mga kapatid. Kailan ito na deklara? Nanggaling sa langit ang authority sa pagbaba o paggawa sa isang lugar na bilang banal na syudad, hindi po yan gawa-gawa lang ng tao. Diyos ang may pakana. Diyos ang nagplano. So Diyos din ang nagamit ng instrumento para lalabas dito sa bansang Pilipinas ang banal na syudad. Ano ba yung banal na syudad? So it was decreed January 24, 1973 through Presidential Decree number 105 issued by former President Ferdinand E. Marcos, proclaiming that Dapitan City is the shrine city of the Philippines bilang banal na syudad. So anong diwa ng bagong Jerusalem? Banal na syudad. Tulad noon, ang Jerusalem sa bansang Israel ay banal na syudad. Ngayon, kung titinan po natin ang comparison ayon sa pattern ng daigdig, sa sinabi ng Diyos na history repeats itself, na ang nangyari noon ay siya ring mangyayari ulit. Kung ano ang nangyari sa Mesopotamia, mangyari dito sa Pilipinas. Kung ano na yung nangyari noon sa bansang Israel, mangyayari ulit dito sa bansang Pilipinas. Kung merong Mesopotamia noon
Now, ano ba ang physical configuration ng Mesopotamia? An island between two branches of rivers. Yan po ang ibig sabihin ng Mesopotamia. Okay? Tigris at saka Euphrates ang nakapalibot sa isla na yan. So, meron din ba yan dito sa Pilipinas? Yes, meron. Dito sa Pilipinas, the only place sa buong bansa, it was discovered in 1563 by King Pagbuaya, who came to Dapitan from Panglao, Bohol. Siya yung nag-establish ng o founded Dapitan in 1563. Siya yung Adam dito sa bagong lupain. Dito sa Dapitan. Siya ang nagtawag sa lugar na ito Dapitan. It is a vernacular term sa local dialect na dapitan, dapit in English, to invite. Sino ba yung nag-invite? It was God or Lord. The Lord God is the Lord of hosts. Kaya siya yung mag-invite. No? Kasi kung saan siya nakaluklok, siya yung mag-invite. So, ganun po ka-importante ang isang lugar na pinaglipatan bilang bagong langit o bagong luklukan ng Diyos. Bilang bagong lupain ng Diyos para sa kanyang plano na gobyerno ng Diyos, sapagkat yan po ang sentro ng kanyang pamamahala tulad noon sa bansang Israel sa Jerusalem. Kaya dito sa Dapitan in 1563, ang lugar na ito ay napalibutan din ng dalawang ilog mula sa isang source lang sa Mount Malindang. Pagpasok sa Dapitan, nag-split into two, naging Pulo River at Liburan River. So, mayroong place ang Dapitan na sumasagisag din ng bagong Mesopotamia. Kaya nga sabi ng Diyos, the thing that has been, it is that which shall be. And that which is done is that which shall be done. And there is no new thing under the sun. So the essence is just the same. So sinabi niya, there is no new thing under the sun. So ibig sabihin yun, the essence is still the same. Kung noon, yung Mesopotamia, yung diwa ng Mesopotamia, mga kapatid, na napalibutan ng dalawang ilog, hindi po yan magbabago. Kaya there is no new thing under the sun. Pero, mayroong termino na ginamit na bago. But the essence is just the same. Kaya nga, bagong Mesopotamia, the new Mesopotamia, ayon din sa deklarasyon ng aming dakilang guro last November 21, 2013, together with the city government of Dapitan, nagkaroon kami dito ng celebration na ang Dapitan City, ang sentro ay being the new Mesopotamia of the world. Ibig sabihin, nandyan yung tahanan ng Diyos. Now, ngayon, kung noon na param ang unang langit, yung Eden, wala na. So, ano ba ang palatandaan din dito sa Dapitan na ito yung bagong Mesopotamia, nandito yung Eden, New Eden, yung ginawa parke ni Dr. Jose P. Rizal. Maniwala man kayo sa hindi, pero yan po ang misteryo sa parke ni Dr. Jose Rizal dito sa New Mesopotamia, Dapitan City. Yan po ang New Eden, yan po ang pinakasentro ng bagong langit. Now ngayon, kung ano din ang naganap doon sa bansang Israel, now take note, paano ba nagumpisa ang bansang Israel, mga kapatid, sa istorya, kung kaharian ng Diyos ang pag-uusapan natin noon. Nagumpisa ang bansang Israel sa lupang pangako. Kaya nga, i-challenge ko po kayo ngayon, hanap po kayo ng bansa except Israel and Philippines na mayroon ding lupang pangako. Pero kailangan mayroong criteria.
Meron tayong dapat sundin kung ano man yung pattern ng Diyos na siya ipaluwalhati sa silangan ng mga pulo ng dagat. So yung diwa ng lupang pangako ay nailipat din sa Pilipinas. Sinong nag-witness o nagsaksi? Dr. Jose P. Rizal. When he arrived in Dapitan on July 17, 1892 sa alas 7 ng gabi, siya yung nagsaksi that Mindanao is the land of promise. Hindi niya sinabi na Luzon is the land of promise. Hindi sinabi rin ni Dr. Rizal na Visayas is the land of promise. Ang sinabi niya, Mindanao is the land of promise. Ibig sabihin, nandito sa Mindanao ang lupang pangako. Now, ano ang connotation yan? Ano ang nakatago sa lupang pangako? Now, noon, yung unang saksi, ang bahay ng Diyos nasa loob ng lupang pangako. In same manner as well, dito din sa lupang pangako, lalabas ang bahay ng Diyos na noon pinatayo ni Haring Solomon sa Jerusalem. Ang Jerusalem, banal na syudad, isa ang lalabas o maitayo ang bahay ng Diyos sa banal na syudad din. Kung noon, Jerusalem, banal na syudad, dito din sa Pilipinas, may banal na syudad. Yan ang nakatagong sentro bilang bagong Jerusalem. Kaya yaong nangyari noon ay mangyayari ulit sa bansang Pilipinas. Ngayon, may mga takdang sukat na mga panahon. Pag-usapan po natin ang mga takdang sukat ng panahon, mga kapatid. Now, paano ba na itayo muli ang Jerusalem after na nasira ito sa panahon ni Hari Nabucodonosor sa bansang Babylonia? Now, lumabas ang anointed king, Kristo, sugo ng Diyos sa katauhan ni King Cyrus the Great in the year 538 BC. Millennium 4 na po yan. Ngayon, na-materialize ang pag-build ng Jerusalem, rebuilding Jerusalem, 81 years from 538 BC. Mayroong decree sa 538 BC, the implementation, fully implemented, was in the year 457 BC, during the time of King Artaxerxes, king of Persia. So exactly 81 years, yung bilang ng panahon na na-rebuilt ang Jerusalem. Now, ngayon, titingnan din natin dito sa Pilipinas. Dalhin natin yung 81 years. Speaking doon sa banal na syudad na diwa ay bagong Jerusalem. Bagong Jerusalem ng diwa, banal na syudad. So, vice versa. Ngayon, dumating si Dr. Rizal dito sa Dapitan, 1892. Okay? Bibilangin mo 81 years mula 1892 kung meron bang pagbabago sa Dapitan. Na kung noon, naibalik ang diwa sa banal na syudad na siyang Jerusalem. Sapagkat nandyan ang luklukan ng Diyos. So, 81 years, i-plus po natin ang 81 years mula 1892 plus 81 years, ang sagot po ay 1973. In that particular year, there was a decree, presidential decree, na ang Dapitan City ay gawing banal na syudad ng Pilipinas. So, history repeats itself na kung ano yung mga nakaraan ay nangyari ulit dito sa bansang Pilipinas. Ngayon, ang kaharian ng Diyos, noon ang sentro, banal na syudad man. Kaya, ang pinakasentro din
bilang main office ng the Kingdom of God na naitatag o founded by Mahal na Hari Philemon Ondok Riambunanza in the year 1982. Dito din po mismo sa banal na syudad, particularly sa bahay ni Dr. Jose Rizal. So kung noon pinatayo ni Haring Solomon ayon sa kagustuhan din ng Diyos, naitayo ni Haring Solomon ang temple doon sa Jerusalem. Walang ibang nakapagtayo ng temple dito sa banal na syudad, mga kapatid, sa pamamagitan lang ng ating dakilang guro, ang ating mahal na supremo sa the Kingdom of God, Mahal na Hari Philemon Ondok Riambunanza. So dito po ako ngayon sa loob ng Temple of the Kingdom of God, naka-live. Kasi kahit na ongoing pa ang construction, at least may mga parte na rin na unti-unting natatapos. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtrabaho ng Temple of the Kingdom of God. Hindi po ito basta-basta na tinayo na walang plano ng Diyos. Yan po ang palatandaan na sa banal na syudad, kailangan may maitayo na templo ng Diyos. Kung hari ang inutusan noon, mga kapatid, bilang sugo ng Diyos sa katauhan ni Haring Solomon, ngayon dito sa bansang Pilipinas, sa katauhan din ni Mahal na Hari Philemon. Yung salitang mon kasi is the only. Phile means son. The only son. Yung Solomon, solo from Solem, ay the only peace. Kaya kung ang Jerusalem ay pundasyon ng kapayapaan sa buong bansang Israel noon, so darating ang panahon na ang pundasyon ng kapayapaan sa buong Pilipinas mag-umpisa dito sa Dapitan City. Kung noon lumabas ang hari sa Jerusalem, history repeats itself, lalabas din ang hari sa banal na syudad dito sa Dapitan. Para hindi na po kayo maliligaw na nasaan na ba, ano na bang istorya ng kaharian ng Diyos, maraming nag-angkin na sila. Kailangan meron po tayong mga batayan, mga kapatid. Huwag po tayong magpaligaw. Lahat ay sinabi na ng ating dakilang guro, Mahal na Haring Philemon Ondok Riambunanza. Kaya dito sa trono, dito sa templo, kaya dito po tayo nagsisigaw. May malakas na tinig. Dito po sa pahayag, bilang katuparan sa sinabi ng Diyos sa pahayag o Revelation chapter 5 verse 12, bago pa tayo magtatapos, ito po ang sabi, na nangagsasabi ng malakas na tinig. Bakit malakas? Kasi kahit dito ako nagsasalita ngayon, in fact, buong mundo ang makakarinig. Kasi live po tayo sa social media. Kaya malakas na tinig, yan po ang ibig sabihin. Broadcast po yan. Well, it could be through radio program or social media program. Na nangagsasabi ng malakas na tinig. Merong malakas na tinig. Karapat dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan.
may tatanggaping kapangyarihan. Ano itong kapangyarihan? Sa 1 Corinto 4:20, basahin po muna natin kasi ang kordero po yung Kristo o hari dito sa bagong Jerusalem, merong 7 bagay na tatanggapin. Okay? Unahin muna natin, no? Basahin muna natin ano ba itong mga 7 mga bagay na kanyang tatanggapin. Upang tumanggap ng kapangyarihan, yan ang una. Pangalawa, kayamanan, wealth. Pangatlo, karunungan. So yan po ang wisdom, karunungan. Pang-apat, kalakasan, yan ang strength. Pang-5, kapurihan, honor. Pang-6, kaluwalhatian, glory. At ang pang-7, pagpapala, blessing. So ano itong kapangyarihan? Okay, pagbasahin po muna natin ang 1 Corinto 4 verse o talata 20. Ang sabi dito, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. For the kingdom of God is not in word, but in power. So, yung pagtanggap, tanggapin niya una ang kaharian ng Diyos, kapangyarihan. Ngayon, ano naman itong wealth? Okay. Ang wealth, mga kapatid, all things shall be added unto you. Basahin po muna natin dito sa Hageo. No, Hageo 2 sa Hageo. Hageo 2:8. No, ito po ang sabi kasi mayroong wealth. No? Sabi ng Diyos, ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. The silver is mine, and the gold is mine, said the Lord of hosts. So yan po ang bagay po, ano, yung kayamanan, yung mga ginto. Kaya nga, meron pong dokumento na nagpapatunay na ang pinakamaraming gold deposit, yung physical gold deposit, ang bansang Pilipinas. So, meron tayong 1,181,378,000 metric tons of gold. Could you imagine? 1 billion metric tons of gold dito sa Pilipinas, kayamanan. Kaya sa kanta na ako'y Pilipino, sabi, sa Pilipinas na aking bayan, okay? Wari na tipon ang ano? Ang kayamanan ng may kapal. Saan yung kayamanan ng may kapal na tipon? Speaking of gold, silver, and other precious stones, dito sa bansang Pilipinas. Kasi nandito ang Diyos ng kaluklok sa bansang Pilipinas. Sabi niya, gold is mine, said the Lord of hosts. At totoo po yan na under the custody or trusteeship ng ating dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Mayroon silang maraming original certificates na nagpapatunay na sa buong mundo walang ibang pinakamaraming ginto ang Pilipinas. Sa isang certificate lang, mayroong nakalagay doon 1 billion metric tons of gold. 1,181,378,000 metric tons of gold. Imagine, ano yan karami. And aside from that, speaking of kayamanan, nasa atin din ang tinaguriang the everlasting deposit of deuterium.
having 85 million barrels a day. No, everlasting deposit, araw-araw mayroong madeposito na 85 million barrels. So yan ang kayamanan, abundance of the sea. Sinabi ni Propeta Isaias na abundance of the sea. So napakaganda po ang kalagayan ng ating bansa. Kahit sa ngayon naghihirap pa tayong mga Pilipino, kasi kung walang maghihirap, paano papahirin ng ating mga luha? Sabi ng Diyos, darating panahon na Jay, ang mga luha ng mga tao ay kanyang papahiran. So ganun po ang plataporma ng Diyos, mga programa ng Diyos na nasa bansang Pilipinas. Napakaganda ang kalagayan ng bansang Pilipinas na ito ay magiging capital of the world tulad sa bansang Israel. Kung naging capital ang bansang Babylonia for 68 years, naging kapital ang kaharian ng Medo-Persia for 207 years. Kung naging kapital ang Gresya for about 163 years sa buong mundo, kung naging kapital ang kaharian ng Rome for about 644 years, ang bansang Pilipinas maging kapital sa buong mundo starting 1,000 years and for the remaining years everlasting. Kaya sa Latin, per omnia saecula saeculorum, all throughout endless ages. Walang katapusan ang pagiging kapital ng bansang Pilipinas. So, yan po mga kapatid. Na asahan po natin kasi Diyos ang nagplano nito, hindi man tao ang nagplano kung ano ang maging kaganapan ng Pilipinas. Kaya yan po ang tunay na kaligtasan sa spiritual at saka sa material. So ulitin ko po mga kapatid na ang unang langit, yung Mesopotamia, Eden, doon Eden, pangalawang tahanan, luklukan ng Diyos, heaven is my throne, yung throne ng Diyos, Jerusalem sa bansang Israel. Pangatlo, dito siya magpaluwalhati, silanganan mga pulo ng dagat, bansang Pilipinas. Nandito ang bagong Jerusalem, nandito ang lupang pangako, nandito ang bagong Mesopotamia. Dito ang banal na syudad. At lahat ng bagay pawang diragdag. Ang bansang Pilipinas, sa kanta na ako'y Pilipino, wari na tipon ang kayamanan ng may kapal. Gold and abundance of the sea, the everlasting deposit of deuterium. Yan po ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Kaya ito po yung katuparan din sa Pahayag chapter 12 verse 10. Sabi, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit. Asang langit ba ito? Yung luklukan ng Diyos. Ito yan sa banal na syudad. Na nagsabi, ngayon dumating ang kaligtasan. Ano ba ang kasama o palatandaan ng kaligtasan mga kapatid? Kasi halos lahat ng mga sectarian denominations ngayon under Christian religion or kahit sa other religion na they are preaching also regarding salvation o kaligtasan. Pinakasintro ng kanilang pangangaral, kaligtasan. Pero ano ang palatandaan o kasama ng kaligtasan mga kapatid? Ito po ay malinaw na sinasabi. Ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos. So that means kaharian ng ating Diyos, kaharian ng Diyos ay nandito na nga sa Pilipinas. Pinangaral na nga namin. At
ang kapahamalaan ng kanyang Kristo. Saan lalabas ang Kristo? Dito sa Pilipinas. Hindi po magkahiwalay ang Kristo at ang kaharian ng Diyos. Kasi si Kristo, ang kapamalaan ni Kristo ay kaharian ng Diyos. Yan ang kanyang divine government. Yung kaharian. No? Yan po ang sumasagisag dito sa Pilipinas, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Sino ba itong parang tagapagsumbong? Yung mga maling katuruan po yan. Harapan ng Diyos nangangaral, pero mali naman. Sila'y tinaguri ang tagapagsumbong sa mga kapatid. Ano ba nisunumbong nila? Oh, ito kapatid, kaligtasan. Pero hindi nila alam ang kabuang istorya ng kaharian ng Diyos. Sapagkat ang istorya, mga kapatid, ng kaharian ng Diyos ay ano po yan? Lihim na nakatago sa matagal na panahon. Kaya maraming lihim sa bansang Pilipinas. Pero ngayon hindi na yan lihim kasi pinapahayag na. Yung mga hiwaga sa bansang Pilipinas, unti-unting pinapahayag. Kaya dito sa mga taga Kulosas, na anong sabi? Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Imagine sa lahat ng mga henerasyon yan, mula Adam to the last Adam. Datapwat ngayon ipinapahayag sa kanyang mga banal. No? So, mapalad ang mga banal sapagkat binigyan tayo ng pagkakataong malaman natin ang mga lihim. Kaya mapalad ang mga banal. So, ano ang meron sa mga banal? Bakit mapalad? No? Kasi meron pong reward ang mga banal. Ano ang kagandahan sa mga banal? Ito din po, no? Bago tayo magtapos, sa propesiya ni Daniel, dito yan sa bansang Pilipinas, nagkatotoo. Sa Daniel City 22, hanggang sa ang matanda na sa mga araw ay dumating. We are now in the last days. At ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal. Imagine, yung mga banal ay sila yung binigyan ng kahatulan, no? Ng kataas-taasan. At ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. Kaya kailangan sa mga banal, alam natin kung nasaan ang banal na syudad. Yan ang bagong Jerusalem. Anong banal na bansa? Ang banal na bansa, itong bansang Pilipinas. Kaya nga, pinadala si Presidente Duterte para maglinis sa ating bansa. Kasi ito ay banal na bansa. Kaya yan po mga kapatid, ang ating tema ngayon na walang ibang sintro kundi ang bansang Pilipinas na. Mula noon, Mesopotamia, naglipat sa Israel, ngayon dito na sa bansang Pilipinas. So hindi na po ito malipat sa ibang lugar. Wala na pong ibang lugar. Bansang Pilipinas na. Dito na po ang Diyos, si Kristo maghahari sa buong mundo, ngunit mag-umpisa sa kanyang banal na bansa, itong bansang Pilipinas. Kaya meron po siyang warning. Ito po ang kanyang warning sa mga tao na hindi maniniwala na ang hari dito sa Pilipinas lalabas. Anong sinabi niya?
Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila. Saan ba si Kristo maghari? Dito sa bansang Pilipinas. Ibig sabihin mga Pilipino ito na ayaw tumanggap sa Kristo na kayo manggi. Sabi niya, datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. Kaya kung hindi natin tatanggapin ang kaharian ng Diyos, hindi natin tatanggapin si Kristo bilang hari dito sa kaharian ng Diyos, dito sa bansang Pilipinas, ano ang kanyang naging hukom? Dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko, sa harapan ng Diyos. Kaya maraming masasawi mga kapatid. Yung mga ayaw tumanggap sa katotohanan. Kaya hanggang sa muli nating pag-uusap mga kapatid, batay sa plano ng Diyos tungkol sa kanyang programa na kaharian ng Diyos. Lahat ng bagay ay pawang itaragdag sa ating lahat sa ngalan ng ating dakilang guro, ating mahal na Supremo sa the Kingdom of God, mahal na ring Pilimon Ondok Riambonanza, at sa buong puwersa ng kaharian ng Diyos, sa ngalan din ng ating Presidente sa the Kingdom of God ngayon na si mahal na Prinsipe Rocky Riambonanza. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. So till next time, every Wednesday po tayo magkaroon tayo ulit ng live, no? Probably next week. Sa bayang Huda Israel.